Alam mo ba, sabi ni Basti Duterte, piliin nyo yung leader na kung saan nyo nakikita yung nakita nyo sa tatay ko, Mayor Basti Duterte. Tama naman siya, totoo naman yan. Ang pipiliin natin sa sunod na eleksyon ay yung nakikita natin kung paano namuno yung tatay niya. Hindi na tayo magpapaano dyan sa dahil anak ng dating presidente, babawi sa kasalanan ginawa nila. Hindi na tayo maniwala sa ganun dahil nadali tayo. Akala natin magbabago siya, magbabago yung anak, kaya binuto natin. Hayop na yan, lalong nalugmok yung bansa natin dahil mas matindi pala magnakaw yung anak kaysa tatay. O di ba? O, tingnan mo nyo ngayon. Pinagyayabang pa niya yung ginawa niya, may pinakulong daw siya, may pinapress daw siyang account. Yung pala, bagsak ang ratings niya, di ba? Kaya tama si Baste, piliin natin yung leader kung saan makikita natin kung paano namuno yung tatay niya noong administrasyon niya. Kaya wag na tayong magpapabula pa, wag na tayong magpapaluko pa. Irapat lang lalo na sa mga congressman. Dati-rati kung makahimod sa mga Duterte, kala mo napakaano ngayon kalaban ng mga Duterte, di ba? Ang dami diyan. Parting Mindanao, dami congressman dyan. Dati, may sigaw, ransararan pa. Ngayon, hayop na yan. Kung makapagbintang kay BP Inday Sara, wagas Diba? Ang laki na ng ginastos nila laban kay Inday. Magkano bilyon-bilyon na ginastos nila para lang mapabagsak ang isang Duterte. Pero ano nangyayari? Diba? Bumalik dis kanila. Habang patuloy yung nag-impeachment trial, lalong babagsak yung approval rating ni Marcos. Yun yung pinakamalaking katotohanan dyan. Kaya, suportahan natin kung anong sinabi ni Baste. Marami pang Duterte na pwedeng maupo, pwedeng mamuno, pwedeng magdala sa atin sa magandang kinabukasan ng bansa natin. Huwag na tayong magpapaloko-loko sa anak ng dating presidente yan, maganito ginawa niyan, di ba? Magdanakaw yung tatay niyan, baka babawi yan sa ginawa nila. Hindi nila magnakaw, hayop na yan. Mas matinding pagnanakaw nga, di ba? O tingnan mo ngayon, kunting baha lang sa EDSA, kunting ulan lang, malalim na kagad ang tubig. Lalo na Malabon, Caloocan at Quezon City. Diyos ko, nasaan na yung mga Valenzuela pa pala. Diyos ko, nasaan na yung mga congressman diyang malaki ang kinita dahil sa flood control. Nasaan na yung mga project nila? Wala tayong nakikitang project, walang panibagong project. Matatapos na yung taong ito. Nga tayo mga Pilipino. Kaya huwag na tayo magpapaluko pa dahil habang tumatagal lalong nasisira yung bansa natin. Kaya piliin natin yung may dignidad at may prinsipyo at hindi mukhang perang Pangulo. Hanggang sa muli, maraming salamat.